Isang pagpaalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po ito kukunin sa mga awit, kabanata 141, talata 3. Ang sabi po dito, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid, itong ating pong binasa, ito po ay tungkol sa request ng isang tao na ang kanyang bibig ay bantayan ng Panginoon at ang kanyang labi ay lagyan ng bantay. Kasi alam natin kung ano ang pwedeng gawin ng dila po natin, ng bibig natin. Kaya nga sabi sa may Kawikaan, kabanata 18, talata 21, na ang buhay at kamatayan ay nasa dila nakasalalay. So, ibig sabihin, yung ikamamatay natin, ikabubuhay natin, o yung ikaunlad natin, ikapapayapa natin, o anuman yung mangyayari sa buhay natin, maganda man o masama, nakadepende yan kung paano natin ginagamit ang ating mga dila, ang ating mga bibig. Kasi kung ini-welcome natin ay mga mabubuting bagay, mabubuti rin yung matatanggap natin, yung mga dinedeclare natin, yung mga kino-confess natin ay mga mabubuti, kagalingan, kapayapaan, katiwasayan. Nangyayari yan sa buhay po natin. Pero kung puro negatibo, yung lumalabas sa bibig natin, kayabangan, mga hindi magagandang mga salita, ay siyempre ang balik nito hindi rin magaganda. Kaya nga dapat ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi minsan yung bibig natin, yung dila natin, mas mabilis pa minsan sa utak natin. Di ba? Yun ang mahirap pag yung dila natin, yung bibig natin, mas mabilis pa kaysa sa utak natin. Kasi kapag mabilis yung bibig natin sa pagsasalita kaysa sa ating utak, hindi natin iniisip muna yung sasabihin natin. Kadalasan walang laman yung sinasabi natin. No, puro hangin lang 'yan. No, kung puro sabaw. Walang katuturan, walang saysay yung mga pinagsasabi ng tao na hindi pinag-iisipan muna yung kanyang sinasabi. Kaya napakalaga na binabantayan ito. At para mabantayan to, siyempre, kailangan natin yung biyaya rin ng Panginoon. No? Maging matalino tayo, magkaroon tayo ng pangunawa, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang taong may karunungan, marunong magpigil ng kanilang mga bibig, yung kanilang mga labi. Alam nila kung kailan nila dapat bitawan yung salitang kanilang bibigkasin. No? May panahon yan. Kahit maganda ang sasabihin mo, kung wala sa timing, hindi maganda yung kalalabasan. Diba? Kunwari sa mga komedyante, kahit anong ganda ng jokes mo sana, pero pag wala sa timing, hindi maganda, no? Hindi matatawa yung tao. Nasa timing yan eh. Yeah? Kaya doon hinihingi niya na bantayan. Kasi alam naman natin, malaki ang pwedeng pinsala na pwedeng magawa ng ating pong mga dila, ng ating mga bibig natin, no? Yung mga lumalabas sa mga bibig po natin. Pwede itong magbigay ng buhay sa tao o pwede itong magbigay ng kamatayan sa kanila, ng pag-asa o kawalan ng pag-asa. Magbigay lakas o manghina sila. Nakadepende yan kung paano natin sasabihin. No? Nakadepende yan kung paano natin ipapahayag ito sa kapwa natin. At siyempre, kapag nasabi na natin yung isang bagay, hindi na natin kasi may babalik yun eh. Yun ang mahirap dun eh. Diba? Kaya kailangan binabantayan talaga yung bibig natin. Kasi pag nabitawan mo na yung isang salitang yon, hindi mo na yung maibabalik eh. Diba? Hindi mo na yung mapipigilan. Kasi lumabas na eh. Kaya maraming relasyon ang nasisira, pagsasamahan na nawawasak,
hindi pagkakaunawaan, yung galit, yung hidwaan, minsan kasi sa mga ano yan sa salita lang di ba? Kahit totoo pa yung sinasabi mo, pero kailangan kasi nasa tama pa rin no, pagsasalita natin. Kasi kung sasabihin mo yung tama, yung totoo, para ituwid, yun na dapat yung purpose natin, no? Para ituwid, pangaralan, kaya ayusin yung ginagawa ng isang tao. Pero siyempre, kailangan natin gamitin yun sa tamang pamamaraan. Kasi kahit maganda pa yung sasabihin mo, kahit tama pa yung sinabi mo, pero the way mo sinabi yun ay hindi maganda, magano lang, imbis maging pagpapala yun sa taong tatanggap nyo, no? Imbis maturuan yun, maliwanagan, magkakaroon na yan, parang matatouch mo yung ego ng taong yun. At siyempre, pag natouch yung ego yun, wala na. Mag-aaway na, maglalabo-labo na. No? Kaya nga, kahit naman si Santiago, sinasabi yun, no, ng dila, sabi nga sa may Santiago, chapter 3, verse 5 hanggang dun sa 6, na yung dila, napakaliit niyan, pero grabe yung kayabangan niyan. Di ba? Napakaliit niyan, pero kayang tupukin. Kayang sumunog niyan. Kayang, manggulo niyan. Malaki yung perwisyo na pwedeng gawin ng dila ng tao. At siyempre, pwede rin naman, depende kung paano natin gagamitin kasi yung mga dila natin, yung mga bibig natin. Kung gamitin natin sa mabuti, di mabuti, no? Yung mangyayari. Pero kung gagamitin natin sa kasamaan, sa panglilin lang, sa kasinungalingan, sa pandaraya, walang mabuting patutunguhan yung ating buhay. Walang magandang patutunguhan yung mga ginagawa po natin ito. Pero kung sa pamagitan ng mga bibig natin, hinayaan natin yung Panginoon na mag-control nito, maging mouthpiece. Dapat ganoon tayo, maging mouthpiece tayo ng Panginoon. Tayo yung maging daluyan ng kanyang mga salita. At siyempre, kailangan kasi yan, pinapractice din natin Kasi kapag yung bibig natin na nasanay, kunyari, sa pagmumura, puro negatibo, no? Puro hindi magaganda yung nangyayari sa atin. May mga tao minsan, kada sentence, mura ng mura. No? Kada sentence, may mura. Pag nasanay kasi bibig mo, yun na yun Nasa sistema na ng katawan mo yun matik na, lumalabas na lang. Pero kung nasanay yung bibig natin sa mabubuting bagay, o sa pagsasalita, diba? Kahit nga yung sorry, excuse me, mga ganun, no? Thank you. Pag nasanay na yung bibig mo dun, diba? Kahit konting bagay, salamat agad. Pag may nagawa kang hindi maganda, o kaya naging sagabal ka, o kaya kahit malit na bagay, nagsusuri ka kagad. Kasi na yun parang nature mo na na sinasabi, yung mga bagay na yun. Yung pagpupuri sa Diyos, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Yung positive ka, di ba? Yung lumalabas sa bibig mo. Nagiging normal na lang yun kasi sinasanay Sinasanay natin yung mga labi natin, yung mga bibig natin sa mabubuting mga bagay. Kaya kailangan doon natin po sanayin. Lalo na siyempre sa salita ng Panginoon. Kasi kapag salita ng Diyos, lumalabas sa bibig natin, alam natin, ito yung kapangyarihan ng Diyos Sa una, para iligtas yung tao at magbago yung buhay ng tao. Pagsalita ng Diyos, yung lumalabas sa bibig natin, yung mabubuting mga bagay, nagiging pagpapala yun sa mga taong tatanggap, makikinig. May magandang mangyayari sa buhay ng tao. Kaya nga, yung kanyang kahilingan, Lord, bantayan mo. Kasi alam niya na malaki. No? Nakadepende kung paano mo gagamitin. Kaya napakalaga na inibibigay natin sa Panginoon, Lord, kung ano mag-control ng bibig ko. No? Gamitin mo lang yung bibig ko, Panginoon, para for the glory of your name. No? Para sa kapurihan, kadakilaan yung dakilang pangalan. Gamitin mo, Lord, yung bibig ko ito. Magbigay kalakasan sa mga nangihina. No? Patatagin yung kanilang pananampalataya. Magkaroon ng pag-asa, yung nawawalan ng pag-asa. Kaya nga, siyempre, no? Yung mga maliliit pa tayo, yung nagbabantay ng mga bibig natin.
magulang natin, di ba? Kaya kapag nagsalita ka, nagmura ka, masasampal ka agad, di ba? Pak! Di ba? Pag nagsalita tayo ng hindi maganda, talagang masasampal tayo, di ba? Mapapalo yung bibig natin ng mga magulang natin. Doon pa lang, tinuturuan na tayo ng magulang natin, di ba? Minsan talaga, yung sakit, yun eh. Alam mo, pag ang tao kasi pag nasaktan, alam mong mag-iingat ka na eh, di ba? Hindi mo na uulitin kasi alam mo, may kapalit eh, masasampal ka eh. Tama naman talaga yun eh. Kasi pag ang tao kasi, normal talaga yan. Pag ang tao nagkaroon na nasaktan, yan eh, nagkakaroon ka, nagiging conscious ka na. Di ba? Doon sa sasabihin mo, nag-iingat ka na. Doon na yung precaution mo kasi alam mo, may hindi magandang mangyayari sa'yo. Kaso ngayon, di ba? Masyadong na ngayon eh. Yung tao masyadong sinisecure, yung mga anak, talaga yung safety. Sa mga laruan, diba? Yung playground, talagang madapa man sila, hindi sila masasaktan kasi nga may mga foam na, di ba? Di pa rin dati sa atin, di ba? Pag nandun ka sa playground, minsan manot talaga yung tuhod mo, di ba? Magagasgasan yung tuhod mo pag di ka nag-ingat. Pero yung pagkagasgas mong yun, may matututunan ka eh. Di ba? Mas nag-iingat ka na eh. Kasi alam mo, doon kunyari, sa lugar na ito, kunyari dito sa slide na to, no, 'di ba? Na tapilok ka, yung pagbaba mo ganun ay masyadong malalim, 'di ba? Eh kung maliit ka, talaga yung puwet mo doon sa lupa, 'di ba? So, pag first time mo, talaga tumalbog yung puwet mo, 'di ba? Doon sa lupa. Yung second na pag-slide muli, the same doon sa slide na 'yon. Alam mo na meron ka ng uy, sumakit yung puwet ko dun. Kailangan mag-ingat na ako. So, nagkakaroon ka ngayon ng idea. Di ba? So, pag slide mong ganun, itinutukod mo na agad yung paa mo. Di ba? Na kaya, patayo yung bagsak mo. Pag slide mong ganun, bigla mong iano mo na yung paa mo, nakaprepare na para nakatayo ka. Doon sa learning mo, iniingatan mo na yung sarili mo. Di ba? Kaya meron talagang mabuti rin, di ba? Eh, kung masyadong safe naman, wala na, hindi na masyadong yung mga bata, di ba? Hindi na sila nag-iingat din kasi sabi na safe naman dito eh. Kaya kahit na lang, bang, 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 hindi naman masakit, di masasaktan, di ba? Ang kasi dun is may nale-learn sila eh. May natututunan. Hindi naman ibig sabihin dahil is hindi mo mahal sila. No? Mahal mo nga yan eh, kaya nga gusto mo masaktan eh, di ba? Di ba? Yung sakit lang na at least may matututunan. Kaya kasabi, di ba? Ang laki sa layaw ay karaniwang hubad. No? Nakalimutan ko na eh, dati nakakabisado namin yan, no? Nag-aaral pa kami. No? Yung laki sa layaw. Yeah. Na wag palaki ng bata sa saya. Kasi pag tumanda, sabi doon, ay walang hihinting ginawa o something ganyan, di ba? Wala siyang mali-learn, di ba? Pag kinalaki mo sa layaw, masyado kang sinicure mo talaga siya, ganito. Yung too much love. Kaya nga sabi, too much love can kill you. Diba? Hindi rin maganda yung too much eh. Yung too much na protection, hindi rin maganda. Kasi wala kang matututunan talaga. Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? So, sa mga bibig natin, ingatan po natin, naway gamitin natin yung mga bibig natin, yung mga labi natin, sa ikaw uunlad. Hindi lang ng sarili natin, kundi ng kapwanin natin. Magiging kapakinabangan ito, magbibigay katatagan sa kanilang pananampalataya, pagkapilala sa Panginoon, at siyempre, magbigay ng kapurihan sa ating dakilang Diyos. So, yun lamang mga kapatid, nawa Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.